Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Bakit wala na si Bato? Gatchalian, pinagpapaliwanag ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado sa biglang pag-alis umano ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Nananawagan si Senator Win Gatchalian sa Office of the Sergeant at Arms at liderato ng Sabado na magbigay ng malinaw na paliwanag matapos lumabas ang ulat na wala na umano sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng magdamag na tensyon at napaulat na putukan sa loob ng Senate complex. Ito ay matapos kumpirmahin umano ng Senate Secretariat sa isa sa mga senador na nakaalis si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, Mayo 14. Matatandaan ang nasa ilalim umano ng protective custody ng Senado si Senator Bato matapos umugong ang ulat na posibleng magkaroon ng operasyon laban sa kanya kaugnay ng umiinit na usapin sa ICC. Dahil dito, iginiit ni Gatchalian na dapat maliwanagan ang publiko kung papaano at bakit nakaalis si De La Rosa sa kabila ng matinding seguridad sa Senado noong gabing iyon. Nauna nang nilinaw ng Malacanang at ng NBI na wala umano silang operasyon upang arestuhin si De La Rosa kahit na napaulat ang presensya ng ilang NBI agent sa paligid ng Senado noong gabi ng insidente. Samantala, patuloy pa rin pinag-uusapan online ang mga nangyari sa Senado, kabilang ang warning shots, presensya ng armado at uniform personnel, at ang misteryosong pag-alis umano ni Senator Bato mula sa Senate premises. Ano na ba ito? So, is this really true? Tingnan natin ang mga comments ha. Ito, may magsasalita si Senator Emmett. Tingnan pakinggan ha. Sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagpapakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Yun. So yung putukan kagabi, parang planado. Let me make it clear. Ito na. The impeachment will be much more than dismissing. Okay, so hintayin natin ang mga mamayang alas 3 haharapin ni Senator Alan Peter Cayetano ang media. Dahil yan ngayon ang mainit na tanong. Totoo bang nakaalis na si Senator Bato? Paano siya makaalis na ang daming bantay ngayon napapalibutan ng mga pulis? Kasi nga, dahil may warrant of arrest na daw siya, so dapat bantayan siya para hindi na siya makaalis. So kung totoong nakaalis siya, ang tanong, papaano? So kung totoong nakaalis siya, makikita mo, abtik talaga si Bato. Yun na lang yung
nung May 11 na insidente, biruin mo, siyam na NBI agents ang nakatagalaga sa kanya na mag-aresto. Nakaya niyang takbuhan, nakipag-wrestling ko, no. Ah, mga bata pa yung mga 64 years old na siya. Mga half his age siguro yung mga NBA agents. Wala silang nagawa. Nakapasok sa session hall at nakaboto para mapalitan si Soto. At ngayon, mission accomplished. Permission to leave, sir. Oh. Kung ako yung tatanungin, yes, may posibilidad na kaalis. Paano? Diskarte. Diskarte yan. Una, mga pulis ang nagbabantay. Mas maraming pulis. Dati siyang PNP chief. At ang alam ko, I might be wrong, maraming pulis na sympathetic kay Tatay Digong. Kasi yung pag-upo ni Tatay Digong, ang una niyang ginawa is dinoble ang sahod ng mga pulis at sundalo. Kaya maraming nagpapasalamat na uniform personnel kay Tatay Digong. Lalo na kami nga mga retirees, nasama kami doon. Kaya halos lahat ng, hindi naman lahat, kaya lang karamihan, retirees, mga DDS yan. Dahil sa ginawa ni Tatay Digong, pag-increase ng sweldo kasama ng aming pension. Kaya, kung totoo mang nakaalis si Senator Bato, despite na nandyan ang, I don't know how many policemen were there, nag-siege, alam nyo na, kulturang Pinoy, alam mo, meron sa militarya, uniform, may kami, seniority. Kahit anong mangyari, parang walang nakita. Ganon yun. Kaya wag na kayong magtaka kung totoo na nakaalis. Maalala ko, nung midterm election last year, boto ng mga uniform personnel, PNP, AAP, overwhelming. PDP laban ang nanalo. Doon mo makikita na maka Duterte ang mga uniform personnel. Hindi lang sila makapagsalita, kailan dahil baluta yon, sacred right nila na bumoto, lumabas, mga maka Duterte ang mga naka-uniforme. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usa ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabayenting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Ba't pa man na bulan? Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Mm. Among atop. Oo. Lagi.
So, pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako, akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na day imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mong apo ante? Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo, kay makabig.